Guys, may pag-ganun tayo. Ginagamit ko ngayon full screen. Kumusta kayong lahat? And today is Miyerkules. Happy Wednesday po sa atin. Nagtsatsaa lang ako. And kakaalis lang din ni Johan. Ay, kagabi. Yun, pasensya na kayo sa upload ko dahil namali po ako ng yung upload ko is para yun sa may mga malalaking screen. Sa camera, yung camera ko napakaliit lang nito. So, dapat 1080 lang siya. Pero na-upload ko siya ng 4K kaya medyo di klaro. So kaya pagpasensyahan yung quality ng vlog natin. Pero hindi ko na mapalitan kasi na-upload ko na siya sa YouTube. So sayang din naman at yung iba sa inyo ay napanood na nila. So okay na yun. Another day na naman. Another vlog na naman. And same routine. Luto, linis, and brown out. Tuwing gabi ay umuulan na siya. Kahapon umuulan siya pero hindi ganun. Pero kagabi malakas. Tingnan nyo itong aking sayote. Tanggalin ko lang yung mga kailangan ko na magtanim ulit ako ng mint leaves. Okay guys, kinuhanan ko na lang sila na may mga natubo. Ayan. Mamayang hapon, kukuha ako dito kasi magtatanim ako dito guys ng mint. Yan yung ating sayote. Dinagdagan ko sila para gumapang. Okay na yan lang muna. Tatanim sila siguro na ng palay dito kasi nililinis na nila. Tapos yung paligid nila, nilagyan nila ng mga mais. Yan, at mataas yung araw namin guys. O, tingnan nyo. Pero mamaya uulan ito, for sure. Yan, mataas ang ating araw. Brown out pa rin. Grabe itong brown out sa amin guys. Tingnan nyo, kanina sobrang dilim, ngayon sobrang windy naman, mahangin at guys ang ganda, klarong klaro, kitang kita yung mga kabukidan. Tingnan nyo guys, papakita ko sa inyo, hanggang dyan lang yung zoom ko, napaka clear, diba grabe yung mga bundok, ayun, grabe yung mga bayo, hala ang lamig, oh my god. Oh guys, kita yung Himalayas ngayon guys. Dito na side. Oh, kita nyo yon? Pero hindi yan Mount Everest ha. Kita nyo yon? Ang klaro kasi ng mga kabundukan. Tsaka yung mga Himalayas. Wow, amazing talaga guys. Pag nakita nyo to sa personal, ma-amaze kayo. Masasabi nyo talaga, ang galing mo Lord. Grabe, pag yan ang nakita ko sa Nepal guys, yung mga Himalayas na yan, para ba ako na-amaze talaga. Ayan. Dito walang masyadong Himalayas doon, dito lang banda guys. Ayan. Napakataas ng araw bigla after ng ulan. Ayun, sobrang mahangin oh. Alamig. So, yun pala guys no, yung sa Filipino na si Mr. PJ, yung si engineer, kakilala din, bali yung kakilala namin at yung parang katropa nila kasi yung kilala namin is engineer din po siya, isa po siyang engineer, taga Marikina ata, si Sir Joel. So ayun, nag-ask din siya sa akin kasi katropa ng katropa niya yon. And nanggaling talaga sa magandang pamilya daw yon. Nagtanong lang sila kung ano ang balita, ganito ganyan. Although syempre nakikibalita din naman na tayo. Ang sa pagkakaalam ko guys, hindi ko alam kung ngayon nakuha na or ano, kung ano update. Kasi nga hindi man nila agad-agad yon na makukuha kasi nasa ano na talaga, pinaka ano na ng Mount Everest.
Yung pinakatuktok na talaga. And hindi yun basta-basta na maakyat lang kahit helicopter. So, akyatin daw nila yun. Of course, mga ilang araw pa siguro nila yun bago maano. At sana makuha siya, no? And then dadalhin daw siya sa Camp 3. And then, it's either ibababa siya sa base camp or i-direct siya sa Kathmandu to Philippines. Yun lang yung na-update ko, guys. And condolences po sa naiwang pamilya ni Sir PJ po, sa kay Kabayan. Ayun. At least, 'di ba? Marami kasing mga guys, no, sa social media, hindi lang nila naiintindihan bakit kailangang umakyat sa ganito ganyan. May mga purpose kasi ang mga yun, guys. Hindi man tayo pare-parehong kumbaga description sa buhay or prescription sa buhay, yung mga plano-plano. Tama kaya yung mga sinasabi ko, basta ganun. So, yung pag-akyat nila ay hindi naman yan na pumunta sila dito ngayon sa Nepal at bukas sa akyat na sila sa Mount Everest. Yan talaga ay pinagplanuhan at talaga may training ang mga yan. Hindi yan basta-basta na aakyat lang sa Mount Everest. And hindi ka basta-basta aakyat ng Mount Everest kung wala kang pera. Dahil hindi basta-basta akyatin yan. And I think talagang may mga pinipirmahan ang mga yan, no, na for lang. Kumbaga, para din sila, ma-aware din sila na kung makakabalik ba, yung something ganun, guys. Yun ang narinig namin. Si Sangyam kasi hindi ko rin naman makakausap kasi para magkaroon tayo ng idea. Since si Sangyam bro ay talagang nature guide and talagang yan, kumbaga bata pa yan. Pabalik-balik niyan sa mga base camp. Yan talaga yung ni Sangyam bro, no? So wala siya dito dahil nga since marami siyang kliyente na papuntang base camp. Nasa base camp I think si Sangyam bro. So wala talaga mga signal doon. So yun lang yung update kasi may nagtatanong. Yun lang yung update at nalalaman ko. So kasi may mga kababayan, no, hirap din talaga na patay na nga yung tao. Hindi natin alam kasi syempre na ko rin, no, marami siyang natutulungan like sa mga cancer na mga bata. Yung ganon, may purpose yung pag-akyat niya. At syempre unang-una, 'di ba, bilang isang Filipino, sino ba namang hindi magiging proud na talagang kumbaga bilang isang Pilipino, isa rin siyang talagang dapat hangaan dahil kumbaga inakyat niya doon sa pinakataas na bundok sa buong mundo, 'di ba? Para lang mailagay mo yung bandila ng Pilipinas. Magpapahuli ba tayo? Kumbaga ganun. At saka hindi lang yun, hindi yun para sa sarili niya. Kumbaga may purpose talaga ba siya? So yun ang natin, no, na sana wag tayong mag-judge dahil hindi yun biro. Akyatin niya para sumikat siya, yung ganun. Wag nating i-judge kasi lahat yan sila may mga purpose. Bakit nila ginagawa? May mga yan sila sa buhay nila. May mga purpose yan sila, guys. Kaya hindi natin alam, iba-iba man tayo. Wala lang tayo alam, kaya sinasabi natin yung ganun. So, I hope na na siya, no, at maidala siya sa kanyang pamilya. And, ayun. Yun, sabi nila pag kinuha yung bangkay doon, kasi hindi man madali hanapin, kasi nga, madami na doong, alam nyo na, namatay na nandoon lang. And, kasi, 'di ba, hindi rin madali hanapin yung mga katawan. Kaya sana ayun, and hopefully maidala na siya at makuha na siya at maidala siya sa kanyang pamilya talaga dahil napakasakit isipin. Yung ganun. And wala ganun talaga yung destiny, iba-iba tayo. So tapos i-judge pa imbes na maging proud tayo, dahil may isang Filipino. And syempre congratulations dahil meron tayong mga 4 pa na Filipino na nakaakyat talaga sa Mount Everest na masasabi mong mo talaga na hindi sila gumamit ng oxygen, 'di ba? Imagine nyo kung ang gaano sila kalakas, yung ganun. Hindi biro yun, guys. Kasi pag mag-akyat ka ng Mount Everest, hindi yung basta ka na lang paakyatin. Kailangan pumasa ka sa kailangan fit ka, yun. Chine-check yun eh. Tapos hindi basta-basta ang bayad doon, guys. Yun lang. Kaya yung mga naakyat dyan, hindi yan basta-basta ang kanilang kumbaga responsibilidad or sa mga trainings nila. Yun lang, guys, update ko sa inyo at syempre sa nagtanong. Guys, lalabas kami, nag-aya si Deepak.
So sigurong kumain to ng pizza. O ewan ko, basta nag-aya siya. Sabi niya, let's go outside. Sabi niya ganun, sunduin namin si Yuhan. Kaya ako nagbihis man ng madalian. Alam niyo guys, parang nagka-acid ako. Gawa nitong inom ako ng black tea nila. Ano matapang kasi hindi na talaga ako inom guys. Kaya sila dito, nagkakagastric sila dahil yan sa black tea nila dito. Hindi na talaga ako inom guys. Namaste po. Namaste, patatari. Gumgam, ayali. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, mamasyal kami. Ano lang, konting pasyal-pasyal lang, ikot-ikot. Alis muna kami guys ha. Grabe ang dami sapatos doon na benta, puro brown lahat. Si Didi, balikan ko na lang yan. Mamaya tingin tayo ulit doon, ano mabili. So mamaya ulit guys, yan naman ang update. Ayan guys, oh, pinapainom ni Deepak yung pigeon guys. Nakakita namin, sarapan ng gate namin. Kararating lang namin. This is the juvenile. Ha? Small one, you don't know how to play. Ayaw, maliit pa daw ito. यही हाम्रो फेरल पिजन अनि हलचल चाहिँ मजाले गरिरहेछ हैन देख्नुभयो Tawagan Sanjay Day. आएन भिडियो भने आयो Hindi nyo na makita guys, madilim. Diyan siya nilagay. Cloth, will rain no. Ayun guys, nilagay na lang ni Deepak dun sa solar namin. Kasi yun ang bumungad sa amin. Bukas yung gate, may bit-bit pa si Deepak. Nakikipag-usap siya doon kay Sanjay. Nundo lang namin si Yuhan, tsaka kung saan kami nagala. Diyan lang din kami. Kumain lang kami ng 2-piece chicken. Tapos si Yuhan pinakain ng burger. And pinalitan ko na yung jacket niya kasi nga jacket niya sa pang PE ba? Pang sports. So kasi nga kumuha tayo ng bago. So i-end ko na yung aking vlog. Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo. Hindi ko na kayo sinama kasi ganun din yung way namin. And ayan, tapos yan lang yung update ko, yan yung bumungad sa amin. So naingal ako. I-end ko na yung vlog ko. Mag-ingat kayong lahat. At saka lagi po tayong mag-pray guys. Kasi sa dami nang nangyayari ngayon sa mundong ito. And basta lagi tayong mag-ingat. And God bless your family. And sa inyo din po. And sa lagi nyong panood sa mga vlogs ko. So ayun guys. Magandang gabi. Good night sa inyo. And maraming salamat po. And lalong-lalo po sa mga bagong nag-follow sa akin. Thank you so much. And sa hindi pag-skip ng ads, napakalaking tulong po sa amin. And salamat sa lagi niyong pagbibigay ng likes at oras para lang mapanood yung video ko. Salamat guys. Good night. Bye. Thank you.